Notorious ang grupo namin sa pagiging makulit, pero di naman kami yung mga tipong mayayabang na feeling main characters. May konsiderasyon pa rin kami sa mga tao sa paligid namin, pero parang naging pastime na ata namin mag-hunting ng mga kakaibang tao na halatang nabubuhay sa delusion o kaya umaasta ng alpha male kahit naman hindi. Ang kwentong ito ay maaaring may kakapareha sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Ang totoo talaga nito ay kung ano ang pinakayokong mangyari sa akin ay mismo mga pinupuna ko at ang grupo ko. Ang malayo sa realidad na nagmumukhang tanga. Hindi yung intensyon talaga nila na maging nakakatawa, pero yung sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila na ang layo naman talaga sa kung ano ang katotohanan. Pero di ibig sabihin nun ay di na ako gumagawa ng mali. Kung tutusin ay sinasadya kong gumawa ng mali at sa paraan na halatang intensyon ko na maging mali dahil pang-iwas na maging mataas ang expectation nila sa akin, o kaya naman kung totoo man na medyo may sablay akong nagawa ay hindi nila ito mapapansin. Ayoko na mapupunta sa akin ng atensyon ng lahat. Gusto ko taga-obserba lang ako. Gusto ko yung mga taong wala sa lugar yung mga kilos kagaya ng isang delusional na kabatch ko na feeling niya ay R&B artist siya kapag nakakarinig ng mga upbeat na kanta na biglang sumasayaw na lang basta-basta kahit na nasa gitna ng kalsada. Ang hilig pa niya mag-shades kung saan-saan kahit nasa loob ng klase. Feeling niya ay napakagwapo niya kahit na parang pinagbiyak ng bunga sila nung matandang lalaki na nagbebenta ng sagot gulaman sa labas ng school. Isa rin sa bentahe ko ay ang mga panahon na kasama ko ang mga totoong mahuhusay at aware sa realidad ng mga tao sa school. Yung tipong di papansin pero talagang pansinin dahil sa likas na mahusay sila. Kung saan mang linya ng talento nila ay magaling talaga sila kumpara sa karamihan. At dito umabot sa ego nila na maging mayabang o nangahamak na sila ng iba dahil lang sa kung anong meron sila. Bukod kay R&B guy ay meron din itong tropa na wala namang banda o napupuntang mga gig o performance. Pero feeling niya ay isa siyang napakagwapong gitarista na basta nakakita na magandang babae sa campus namin ay lalapitan at kakantahan. Marunong naman siya maggitara pero konti lang ang alam niya na kanta. Isang beses ay sinubukan niya pormahan yung tropa namin na babae na maganda. Bigla itong tumabi at kumanta ng pampapogi na kanta. Ayoko maging katulad ng mga feelingerong mga ito. Gusto ko maging katulad ay yung mga sinasamahan ko. Di sa pagmamalinis masyado, pero may mga panahon na ginagawa ko rin yan. Pero ang dahilan ay para matakpan ang totoong intensyon ko. Minsan kasi, pag alam ng lahat ng mga plano mo sa buhay ay meron ko kontra sa'yo at gagawin nila ang lahat para di ka magtagumpay. At least ay nalinlang ko sila at di nila namalayan na nakamit ko ang gusto ko habang pinagtatawanan nila ako sa sinasadya kong pagiging sablay. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit mainit ang dugo ko sa dalawang delusional na yon ay dahil may pagkakataon na pinipeste nila ang babaeng crush na crush ko talaga. Nakakatuwa din na halatang ayaw ng crush ko sa kanila kasi bukod sa istorbo sila sa importanteng ginagawa niya ay baka isipin ng iba na pareha siya ng mga delusional na yon. Kaya lumalayo talaga siya. May mga time na nag-aastang bakla ako, lalo na pag malapit sa kanya. Ang dahilan ko lang naman kung bakit ko ginagawa yon ay para di niya isipin na kaya ako siya nilapitan ay para pormahan. At least kung mukha akong di papatol sa kanya ay mas mataas ang chance na di siya lalayo sa akin. At ganun nga nangyari. Di niya ako nilalayuan at nakakausap ko siya. Ang panlalansi ko rin na ito ay parang maskara na nakakapagpalakas ng loob ko para di niya malaman ang tunay na intensyon ko. Ang makausap siya at maramdaman na may pag-asa ako sa kanya. Di alam ng mga malalapit sa akin na crush ko itong babaeng to. Masikreto ako pagdating sa mga personal na bagay at wala ako halos pinagsasabihan ng mga nilalaman ng puso ko. At kahit na pang binabay ang asta ko sa paligid ng crush ko, wala nagdududa sa sexualidad ko. Kasi alam na alam ng lahat na 100% straight guy ako.
Siguro naisip lang nila na trip ko lang gawin yon sa mga panahon na yon. Isang araw pagkatapos ng huling klase ay tumambay muna kami sa harap ng isa sa mga building ng school namin. Kasama namin doon yung isang madalas naming samahan na mahusay at matalino sa field niya. Di ko alam kung bakit bigla niya naisip na bagay kami ng crush ko. Di naman niya alam na prospect ko yung babae na yon. Basta ang sabi lang niya ay bagay kaming dalawa. Malapit na yung Valentine's Day at merong event na pwede maging date na rin namin. Ang matindi pa nun ay madalas niya nakakausap ang crush ko dahil sa sobrang husay niya ay kinuha siya na assistant ng isang professor namin. At may mga time na siya na mismo ang nagtuturo sa ibang mga estudyante. Ayoko talaga nung una, pero sinabi niya na wag kong gawing big deal ay sumang-ayon na ako. Total, yun din naman yung gusto kong mangyari, ang mapalapit sa kanya. At dahil malapit lang siya sa crush ko, ay madali lang itong pumayag. Ang matindi pa nun ay meron din silang kakilala na may katungkulan sa school na pwede nila maging accomplice sa magiging setup ng table para sa aming dalawa ng crush ko. Sobrang iba pala talaga pag siya ang nagbitaw ng salita. Kung yung iba ay huwag mong asahan na magkakatotoo, sa kanya ay sinasabi pa lang niya ay asahan mo na mangyayari talaga. Wala pa at di pa nangyayari ay todo na ang kaba ko, lalo na pag nakikita ko yung crush ko sa kalayuan. Hindi ako sanay na ipakita ang totoong sentimiento ko. Baka pag nalaman ng lahat na nagde-date kami ng crush ko ay bukod sa kantyawan, merong ilang tao na may galit sa akin o kaya minamalita ko na bigla siyang popormahan para ipakita lang na mas mahusay sila kaysa sa akin. Taliwas ito sa diskarte ko na parang scout ranger. Yung tipong sa gitna ng kadiliman ng gubat ay bigla akong kikilos ng tahimik at walang kaalam-alam, bigla-bigla na lang na nagawa na ang layunin nang wala man lang nakakaalam. Nagsorry ako sa kanya na wag na ipagpatuloy at tumurong na ako. Sabi ko sa kanya na okupado ang oras ko noon at di ako makakapunta. Kita ko sa mata niya at ng officer ng school ang panghihinayang sa pagkakataon. Meron pa namang ibang pagkakataon at ang pagkakataon na yun ay pabor sa kung ano talaga ang paraan ko. Nakita ko na rin naman na talagang maaasahan at may isang salita ang kaibigan namin na matalino. Kaya di katagalan na itumas ng husto ang tiwala ko sa kanya. Yung mga bagay na di ko ma-open up sa kahit kanino ay nasishare ko na sa kanya. Ultimo pati yung mga plano ko para sa thesis namin palang araw ay alam na niya. Nangako naman siya na pwede namin siyang kunin na advisor ng project namin balang araw. Natulungan din niya ako sa mga major subjects ko sa kasalukuyan at lalo pa naging impressive ang mga record ng grades ko. Di naman talaga ako mahina sa akademya. Mataas na rin karamihan ng nakukuha ko. Pero nung tinulungan niya ako lalo pa itong tumaas na parang pwede na ako mapasama sa mga pagpipilian para sa cum laude. Sobrang sigurado na ang graduation ko kahit 1.5 taon pa bago ito mangyari. Matataas na yung grades ko, meron pa kaming mahusay na mentor para sa thesis. Nakakaramdam ako ng kahit paano'y pagtaas ng confidence dahil dito at masyado na akong napalagay sa kanya na parang typical na tropa na lang ang turing ko sa kanya. Madalas na rin ako nakakapag-sit in sa mga klase na kinukuha siyang assistant ng ilan sa mga prof na pinagkakatiwalaan siya. Dahil din doon ay naging kampante na nakakaharap na maraming tao. Isang beses ay iniwan niya muna sa akin ang kwarto at nandun lahat ng mga nakakilala sa akin. Nakabukas ang personal laptop niya at dahil nakakagamit din ako noon madalas ay pinakailaman ko to. Yung mga applications na may icon sa desktop ay pinalitan ko ang mga pangalan na may pagkakahingkoy at nakakatawa. Mabenta naman sa mga kakilala ko ang pinagagawa ko. Nang biglang bumalik sa classroom, yung kakilala ko ay di niya napansin agad ang ginawa ko dahil sinara niya agad ang laptop para maghanda sa susunod na klase niya. Nabalitaan ko na lang na merong file sa application na di mabuksan dahil sa ginawa ko. Bali 3 klase kasama yung kung saan siya nabibilang ang di nakapag-lesson ng activity dahil sa nangyari. Takot ako mag-guidance at mapahiya sa mga tao, kaya ang ginawa ko ay matagal akong di muna pumasok sa school. Mga halos 3 linggo. Nung bumalik na ako ay nakita ko naman yung kaibigan namin na may-ari ng laptop niya.
Di ako nakipag-sorry kasi kinausap niya agad ako, pero sinabi niya sa akin ang consequences ng ginawa ko. Umatras na siya bilang advisor at mentor ng thesis namin. Pagdating kasi sa pagpapagamit ng mga personal laptop niya, maingat siya talaga kung sino ang pwedeng pahiramin. Sa mga nangyari sa advisory group niya, di maiwasan na pahiramin niya ang mga ito ng laptop, kaya di na ako pwede sa ganun. Sumang-ayon na lang ako at tinanggap ang katapat ng kalokohang ginawa ko sa mga files at application niya sa laptop. Medyo malaking dago kung nangyari kasi dun sa mga kasalukuyan na major subjects namin ay kilalang kabisado niya yung mga yon. Di na kami pwedeng lumapit sa kanya. Sabi nga ng mga kasama ko ay maswerte pa daw ako at iniligtas niya ako. Kasi may mga ibang estudyante daw na gustong hantingin kung sino yung nagrename ng lahat ng files na di na mabuksan. Umabot pa sa punto na gusto i-review lahat ng CCTV para mahuli kung sino. Pero siya na yung naging sis na wag na lang. Magre-resume na lang siya ng next meeting. Naging maingat na ako sa paggamit ng equipment, mapamayari man yun ng school o personal na gamit ng kung sino. Medyo mahirap kumpara sa kinasanayan ko kasi puro desktop computers na lang ng school ang nagagamit ko. Meron din naman ako sariling computer pero PC din, kaya di ko madala kung saan-saan. Makalipas ang ilang taon ay pinairal ko na lang talaga yung kung ano yung kilos ko. Di dumating ang mga pagkakataon na sinabi ko na astang Scout Ranger. Dahil sa mga sumunod na taon ay halos di kami nakikita ng crush ko. Dahil ibang oras sa araw ang pasok niya kumpara sa amin. Nakita na lang kami nung Defense Week. At ang matindi pa nun ay magkasunod kami. Ang grupo ko at ang grupo niya. At ang grupo ng isa kong tropa na kahit paano ay natulungan ng dapat mentor at advisor ko rin. Doble ang kaba ko ng oras na yon dahil bukod sa panelista ay pinapanood din ako ng crush ko. Pero dahil bukod sa pulido naman ang gawa namin, sobrang kabisado at pre-practice ko na rin ang mga sasabihin ko, ay naging maayos naman ang lahat kahit na nangangatog ako sa kaba. Di ko na maalala kung ano yung sa kanila pero basta masaya ako na napapanood siya na nagsasalita at ginagawa ang lahat para maging presentable at epektibo sa pagpapaliwanag. Samantalang yung sa kaibigan ko ay nakita ko na halos di mabura sa mukha ng mga panelista yung mga ngiti nila sa buong panahon na nakasalang sila. Halatang bilib na bilib sa gawa nila. Kung tutusin ay mas maganda pa sa gawa ng kaibigan ko ang pinakaunang plano ko na di natuloy dahil nga umatras ang supposedly mentor namin. Pero okay lang yan. At least graduate na kami. Tapos na ang paghihirap at bagong yugto na ng buhay ang sisimulan namin. Pagkatapos ng araw na yon, ang daming pumasok sa isipan ko na siguro ay merong konting panghihinayang. Yung mga inaasahan ko kasi na mga pagkakataon pa na hinihintay ko ay di na talaga dumating. Parang yung mga eksaktong ihisang pagkakataon na mga ibinigay sa akin ay pinakawalan ko ang lahat. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Tungkol sa istoryang ipinalabas, ito ang isa sa gusto kong pag-usapan. Self-esteem is the way we think about ourselves and the value we place on ourselves. We all criticize ourselves from time to time. But if you often think badly about yourself or judge yourself negatively, you may have a low self-esteem. You may not know the cause of your low self-esteem, but there are steps you can take to improve it. Self-esteem is different to self-confidence. Confidence relates to a person's ability in a particular area to their life. A person can be very confident about their particular abilities but still have low self-esteem. Achieving confidence in a particular area of life won't necessarily improve self-esteem. May mga taong ayaw talaga nila malaman ng lahat ang totoong intensyon nila. Para kung pumalya sila ay sa sarili lang sila mapapahiya. Wala nang ibang tao na gagatong sa pagkabigo nila. At least, kung walang malinaw na plano o hinahangad sila sa paningin ng mga nakapaligid sa kanila,
mas magmumukha silang kahanga-hanga dahil kahit na di sila nagseseryoso ay meron pa rin silang naaabot. Naabot na sa loob-loob lang nila ay noon pa nila talaga pinagigihan. Sinekreto lang nila para di nakakahiya sa mga mata ng iba kung di nagtagumpay. Maaari din na ginagawa nila ito dahil nasa isang sitwasyon sila na sa tingin nila ay dehado sila para sa mga gusto nilang patunayan, lalo na kung mayroong mga nasa paligid na umaasa sa husay nila. Nagawa rin niyang ilabas ang mga ayaw niyang maranasan sa mga ka-schoolmate niya na halos kabaliktaran niya. Ang mga individual na walang takot gumawa ng mga bagay na pwede silang pagtawanan. Karamihan ay merong delusion na tingin niya ay sobrang husay niya sa mga ginagawa nila at sinasakyan lang niya ang mga tao sa paligid nila. Baka kasi may pinagdadaanan at ito lang ang kanilang paraan para guminhawa ang kalooban. Pero napatunayan na hindi, sadyang di lang namulat sa ibang paniniwala nila. Nagkaroon na ng pagkakataon ng ating pangunahing tauhan na ipahayag at lapitan ang totoong interes niya pagdating sa pag-ibig. Pero sobrang hina ng loob niya na kahit sigurado na at sisipot na lang siya sa usapan ay tumanggi pa rin siya. Naging comfort zone niya ang mga tumutulong at nakakaalam sa totoong sentimyento niya na umabot pa sa pagkakataon na halos napahamak niya mga ito. At dahil doon ay nagmanifest ang panay iniisip niya sa sarili niya na di niya pag-iigihan. Para pag sumablay ay hindi nakakahiya. Ganun nga ang naging resulta ng huling paraan para ipamalas niya sana kung hanggang saan ang kaya niya. Ang gasgas na kasabihan na sa huli ang pagsisisi ay naganap at nasa ibang yugto na siya ng buhay niya na di na masyadong pinapansin ang pagiging mahusay sa kung saan kabilang ang kaalaman niya.